Martial Pick, Kabanata 4345. Mabilis na tumataas ang popularidad. Sa oras na lumabas si Jin Yuan lang sa kalapit na palasyo at makarating sa pantalan, malinaw na makikita ang isang barko na papalapit mula sa kawalan. Bahagyang ipinikit ni Jin Yuan lang ang kanyang mga mata. Siya ay nakatira sa Blood Monster Cave Heaven sa lahat ng oras na ito, kaya hindi siya masyadong pamilyar sa 3,000 mundo. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang labanan na Some Iris sa 100 Sect Alliance, nakakuha siya ng kaunting insight. Masasabi niya sa isang sulyap na ang barko ay kabilang sa isang malaking puwersa ng second class. Ang laki ng barkong ito ay hindi maliit, at malinaw na hindi kasing laki ng isang ordinaryong third class na malaking puwersa na kayang bayaran. Isang second class na dakilang puwersa lamang ang kwalipikadong magkaroon ng isang bagay na tulad nito. Pagkaraan ng ilang sandali, isang alagad mula sa panig ng Voidland ang lumapit sa barko upang gabayan ito patungo sa Void Dock. Sa sandaling maayos na nakahimlay ang barko, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang agad na bumaba, na sinundan ng isang grupo ng mga cultivator na may magkakaibang antas ng lakas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mayroong 4th grade Heaven Opening Realm Cultivation at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Diretso siyang naglakad para salubungin si Jin Yuan lang nang nakakuyom ang kamao. Gathering Yuan Trade Firm, Li Jing Yuan, Bumabati kay Master. Maaari ko bang malaman kung paano namin haharapin si Master? Li Jing Yuan ay natural na maramdaman ang 5th grade Heaven Opening Realm aura ni Jin Yuan lang at bahagyang nanginginig ang kanyang puso. Tila ito ay hindi lamang isang walang basehang chismis kung tutuusin. Ang biglaang mabilis na pagtaas ng bilang ng mid-grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland ay tila hindi kapanipaniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagtaas ng isang mahusay na puwersa ay hindi isang magdamag na pagsisikap, kailangan itong maipan ng dahan-dahan sa hindi mabilang na mga taon. Ngunit medyo kumbinsido siya matapos malaman na ang lalaking nagbabantay sa Void Dock dito ay talagang isang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Ang pagkakaroon ng 5th grade Heaven Opening Realm Master na nagbabantay sa kanilang pasukan ay malinaw na nangangahulugan na marami pang Heaven Opening Realm Masters ang nagpapanatili sa operasyon nitong Star City. Ang balita ng pagbagsak ng 100 Sect Alliance ay kumalat na parang apoy sa nakalipas na ilang buwan, at ang pangalan ng Voidland ay malawakang ipinakalat sa 3,000 mundo mula noon. Dahil ang Gathering Yuan Trade Firm ay isang mercantile force na inuuna ang negosyo, natural na alam ito tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan sa Outer Universe. Kalmado ang mukha ni Jin Yuan lang habang mahinang sumagot. Ang apelyido ng haring ito ay Jin. Mabilis na tumugon si Li Jing Yuan. Kaya si Master Jin. Tumangala si Jin Yuan lang sa barko. Ang Jin na ito ay pinagkatiwalaan ng Sect Master na ingatan ang lugar na ito sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa lahat ng dumadaan sa Void Dock ng Void Star City. Para sa kapakanan ng seguridad, dapat akong magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan at magsagawa ng ilang simpleng pagsusuri. Brother Lee, intindihin mo sana. Ngumiti si Li Jing Yuan. Gaya ng sinabi mo, makikipagtulungan kami sa inspection ni Brother Jin. Tumanggo si Jin Yuan lang na may kasiyahan, bahagyang lamambat ang kanyang ekspresyon. Nag-iwan ng utos ang Sect Master na sinumang papasok sa Star City, anuman ang kanilang cultivation, ay dapat magparehistro at magulat ng kanilang mga intensyon. Iba't ibang Jade Token ang ipapamahagi ayon sa nilalayong haba ng pananatili ng bawat bisita. Nagpaplano ba si Brother Lee na dumaan lang dito para sa mga supply o balak niyang manatili sa Star City ng mahabang panahon? Nag-isip sandali si Li Jing Yuan, at diretsyong sumagot. Master Jin, kami, ng Gathering Yuan Trade Firm, ay palaging naghahanap ng mga pagkakataon sa negosyo, sumusunod sa Tao of Commerce. Ang aming trade firm ay hindi pa nakakapunta sa Void Star City dati, kaya kailangan naming magtanong tungkol sa sitwasyon dito bago kami magpasya kung gusto naming manatili. Iniisip ko kung paano ito haharapin. Sagot ni Jin Yuan lang. Simple lang. Bibigyan kita ng Jade Token para sa isang panandaliang pananatili, na may bisa ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, kung gusto mong ipagpatuloy ang iyong pananatili sa Star City, kailangan mo lang magulat sa Governor's Mansion para i-renew o i-upgrade ang iyong Jade Token. Kung hindi mo i-renew ang iyong token sa oras, maaari kang magkaroon ng problema sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas sa Star City. Napakagaling. Tumanggo si Li Jing Yuan. Inutusan siyang pumunta dito sa oras na ito ng kanyang headquarters sa isa, i-verify ang pagkakaroon ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, at 2, upang siyasatin ang hinaharap ng mga prospect ng Void Star City. Kung maaari, ang Gathering Yuan Trade Firm ay tiyak na handang mag-set up ng branch dito,
ngunit depende rin ito kung may potensyal na umunlad ang Void Star City sa hinaharap. Kung walang ganoong potensyal, natural na walang dahilan para mamuhunan sila sa lugar na ito. Samantala, inutusan ni Jin Yuan lang ang kanyang mga nasasakupan na irehistro ang mga pangalan ng lahat mula sa Gathering Yuan Trade Firm at ang kanilang layunin sa pagbisita. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mga token sa bawat isa sa kanila. Natuwa si Li Jingyuan at tumango. Maraming salamat Master Jin. Mangyaring tanggapin itong munting tanda ng aming paggalang. Habang nagsasalita, tinulak niya ang isang space ring papunta sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Jin Yuan lang bago tinanggap ang singsing at tahimik na ikinaway ang kanyang kamay. Padaanin mo sila. Isang crack ang bumukas sa Grand Array ng Star City, na nagpapahintulot sa lahat ng Gathering Yuan Trade Firm na makadaan. Habang pinapanood ang grupo na umalis, tiningnan ni Jin Yuan lang ang space ring sa kanyang kamay at nakitang mayroong 300 heaven opening pills sa loob. Matapos siyang ipagkatiwala ni Yang Kai na bantayan ang Void Dock, hinanap ni Jin Yuan lang si Chen Tianfei para sa ilang payo. At dahil ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganitong gawain, at talagang hindi siya pamilyar dito. Bagamat mas mababa ang kultibasyon ni Chen Tianfei kaysa sa kanya, tiyak na mas may karanasan siya kaysa sa kanya sa aspetong ito. Talagang binanggit ni Chen Tianfei na ang gawain ng pagbabantay sa Void Dock ay isang malaking kita dahil ang mga regalo ay isang normal na bahagi ng trabaho. Malamang na ang mga bisita ay pumasok at lumabas ng higit sa isang beses, kaya mas mainam na bumuo ng magandang relasyon sa isa na nag-iingat sa Void Dock, na nagpapahintulot sa kanila na makatipid ng ilang problema sa katagalan. Kahit noong unang beses na dinala ng Lady Boss si Yang Kai sa Thousand Bird Star City, ginawa niya ang parehong bagay, kaya walang kailangang sabihin tungkol sa iba. Hindi inaasahan ni Jin Yuan lang na makakatanggap siya ng mga regalo mula sa pinakaunang bisita. Talagang wala sa kanya ang 300 Heaven Opening Pills bilang 5th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit maraming butil ng buhangin ang magtatayo ng tore sa kalaunan, at ito ay simula pa lamang. Nang malapit na niyang ipamahagi ang 300 Heaven Opening Pills sa kanyang mga nasasakupan, sumigaw muli ang nagbabantay na disipulo. Elder Jin, may papalapit na, at may higit sa isang barko sa pagkakataong ito. Tumangala si Jin Yuan lang, at sigurado, nakita niya ang 5 barko na papunta sa direksyong ito. Sa loob ng Star City, pinangunahan ni Li Jingyuan ang isang grupo ng mga tao sa paglilibot sa bakuran. Sa totoo lang, hindi naman maliit ang sukat ng Void Star City. Kung ito ay maayos na pinamamahalaan at kung sapat ang populasyon, tiyak na ito ay magiging isang first-class Star City, at ang Star City na ito ay pinalawak pa lamang, kaya ang karamihan sa mga tindahan at lote ay hindi pa rin pagmamayari. Para sa sinumang negosyanteng naghahanap ng tubo, ito ay walang alinlangan na isang magandang lugar upang ibaluktot ang kanilang mga kalamnan. Pagkatapos ng maikling round ng inspection, tiwala na si Li Jingyuan na may mga magagandang prospect ang Void Star City. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang balita ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay kumalat na sa malayo. Kung nagpunta sila rito dahil doon, tiyak na hindi sila ang huling maaakit. Sa sandaling nagsimulang dumating ang higit pang mga puwersa, hindi na magiging isyo ang kasikatan ng Star City. Higit pa rito, hindi napigilan ni Li Jingyuan na lumingon sa direksyon kung saan ang isang dakilang behemoth, na siyang Voidlands Headquarters, ay nakahiga sa kawalan. May alingongaw na ang Voidlands Headquarters ay talagang nasa likod ng isang ancient divine spirit. Marami ang nakasaksi nito sa kanilang sariling mga mata noong araw na ito ay lumipat dito, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Dahil nag-migrate ang Voidlands Headquarters dito, ipinakita nito na determinado itong itayo itong Star City. Ang mas maagang humawak sa ganitong uri ng pagkakataon, mas malaki ang mga gantimpala na maaari nilang anihin. Tungkol naman sa awayan sa pagitan ng Voidland at iba pang dakilang puwersa, hindi kailangang mag-alala ng sobra si Li Jingyuan. Kung talagang sinimulan ang digmaan, hindi maaapektuhan ang Star City. Kung tutusin, ito ay isang lupain ng ginto, kaya't ang sinumang nagbabalak na agawin ang lugar na ito ay hindi papayag na ito ay sirain. Sa makatuwid, pagkatapos lamang ng 3 araw ng inspection sa Star City, nagpasya na si Li Jingyuan na magtayo ng tindahan sa Void Star City. Siya ay isang manager sa Gathering Yuan Trade Firm at may ilang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Hanggat nagagawa ng maayos ang usaping ito, gaganda rin ang kanyang katayuan sa trade firm. Pagkatapos lamang ng 3 araw, napansin din ni Li Jingyuan na marami pang tao ang dumating sa Star City. Halos mapuno na ang inn kung saan sila lang ang nakatira. Karamihan sa mga inn na bukas sa Star City ay pagmamayari ng Voidland.
Ang 8 hanay ng mga tindahang inilaan nila ay nagkalat sa paligid ng Void Auction House, at sa mga tindahang ito, natural na binuksan ang ilang inn, pati na rin ang ilang restaurant. Siyempre, hindi lang ang pag-aari ng Voidland ang nagnenegosyo. Maraming mga shopkeeper na nanatili sa Star City mula noon ay nakatanggap ng mga bagong tindahan sa kanilang orihinal na mga lugar bilang kabayaran at nagsimulang magmadali. Sa kasamaang palad, dahil sa mababang populasyon ng Star City, ang mga lansangan ay medyo walang laman. Gayunpaman, ang mga tirahan ay isang pangangailangan. Hindi inaasahang matutulog ang isa sa kalye tuwing gabi, kaya naman fully booked na ngayon ang lahat ng inn. Ang Voidland ay nagbukas ng 5 inn, ngunit ngayon ay tila malayo pa iyon sa sapat. Napilitan pa nga ang maraming cultivator na umupos sa mga bakanteng mansyon ng kuwebo mula sa mansyon ng gobernador. Isang bulubundukin sa Star City na hindi lalampas sa 3 kilometro, ang iniambag ng Golden Light Dock. Isinasaalang-alang na maraming mga cultivator ang tiyak na manirahan sa Star City sa hinaharap, imposible para sa kanila na manirahan sa mga inn araw-araw, kaya ang Voidland ay nagbukas ng hindi mabilang na mga cave mansion sa bulubunduking ito. Ang mga cave mansion na ito ay nahahati sa iba't ibang kategorya, at dumating din na may iba't ibang presyo, ngunit lahat ng mga ito ay direktang pinamamahalaan ng Governor's Mansion. Nang mapuno ang mga inn, ang mga cultivator na walang matutuluyan ay maaari lamang umarkila ng mga mansyon sa kuweba. Ang mga cave mansion ay may 1 buwan na minimum na panahon ng pagrenta, at dahil ito ay mas tahimik at mas pribado, marami ang dumagsa upang umupos sa mga naturang lugar sa kabila ng kanilang mas mataas na presyo. Ang operasyon ng mga inn at restaurant, pati na rin ang pag-upa ng mga cave mansion, ay nakakuha na ng maliit na kayamanan sa Voidland sa Star City, at ito ay simula pa lamang. Mula nang dumating ang Gathering Yuan Trade Firm sa Star City, ang Void Dock ay walang librerag sandali. Pagod na ang lahat ng mga disipulong naka-duty, at dahil iisa lang ang Void Dock sa buong Void Star City, isang mahabang pila ang nabuo sa labas, naghihintay ng pagpasok. Walang nang ahas na lumampas sa linya o pumutol, kaya hintayin na lamang nila na dahan-daang inspeksyonin at irehistro sila ni Jin Yuan lang bago sila payag ang dumaan isa-isa. Ang katanyagan ng Void Star City ay tumaas sa bubong, at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paglamig anumang oras sa lalong madaling panahon. Dinala ni Li Jingyuan ang 2 attendant sa Governor's Mansion, at pagkatapos iulat ang kanyang intensyon, dinala siya sa isang Grand Hall. Sa Grand Hall, tinanggap siya ng manager na namamahala sa mga ari-arian ng Void Star City. Ang manager ay isang Heaven Opening Realm Master mula sa Abundance City at isang 4th grade Heaven Opening Master, kaya hindi siya nang ahas na maliitin ni Li Jingyuan. Hindi nagtagal ay nag-activate ang manager ng projection, na nagpapakita ng layout ng mga tindahan sa buong Star City. Sinulyapan ni Li Jingyuan ang mapa na ito at itinuro ang isang lugar na kumikinang sa berde, nagtanong. Manager Liu, bakit iba ang kulay ng mga lugar na ito? Sumagot si Manager Liu. Ang mga berdeng lote ay kumakatawan sa lupang inookupahan na. Kung gusto mong magbukas ng storefront, mangyaring hanapin ang mga puti. Marshall Pick, Kabanata 4346. Masyadong maraming panuntunan. Natigilan si Li Jingyuan nang marinig niya ang mga salita. Akala ko medyo mabilis na kami, paano naunahan kami ng iba? Pinagmasdan niyang mabuti ang mga lugar na naka-highlight sa berde at mabilis niyang naunawaan na sila ang pinakasentro at maunlad na lugar sa Star City. Bigla niyang napagtanto na ito pala ang mga tindahan na inilaan ng Voidland para sa sarili niya. Ang Star City ay kabilang sa Voidland, kaya hindi maiiwasan para sa kanila na panatilihin ang pinakamahusay na mga lokasyon para sa kanilang sarili. Ito ay isang bagay na mangyayari sa bawat Star City. Palihim na iniisip sa sarili na nakakalungkot, itinuro ni Li Jingyuan kung saan matatagpuan ang mga susunod na pinakamagandang tindahan. Dito, dito at dito. Itinuro niya ang higit sa 10 lokasyon ng sabay-sabay, na lahat ay kung saan nagtatagpo ang mga lansangan. Bagamat si Li Jingyuan ay isang 4th grade Heaven Opening Realm Master, siya ay isang negosyante kung tutusin at may matalas na mata. Natural, mahuhulaan niya na ang mahigit 10 lugar na ito ang magiging pangalawa sa pinakasikat na lugar sa Star City sa mga susunod na araw. Kapag nasa kamay na niya ang mga tindahan, magagawa ng Gathering Yuan Trade Firm na manalo sa nangungunang pwesto sa Voidland, at kikita sila ng tuloy-tuloy na tubo anuman ang uri ng mga negosyong pinapatakbo nila sa hinaharap. Pasensya na, brother, bigla siyang pinutol ng manager. Ang gobernador ay nag-atas na walang sino man ang maaaring magkaroon ng higit sa 3 tindahan sa Void Star City. Masyado kang madami. Saglit na natigilan si Li Jingyuan. May ganoong tuntunin.
Marami na siyang napuntahang Star Cities, ngunit ito ang unang pagkakataong nakatagpo siya ng ganoong panuntunan. Gaano katiyak ang Voidland na gumawa ng ganoong desisyon? Sigurado ba sila na magiging sikat ang Star City sa hinaharap na nililimitahan na nila ang bilang ng mga tindahan na maaaring sakupin ng isang puwersa ng maaga? Ngunit matapos isipin ang kanyang nakita at narinig sa nakalipas na 3 araw, gamaan ang pakiramdam niya. Hanggat walang aksidente, talagang magiging sikat ang Void Star City. Sandali siyang nag-isip, pagkatapos ay may ngiti sa kanyang mukha, inabot niya ang kanyang manggas ng hindi halata at naglabas ng space ring. Tahimik na inilagay ito sa harap ng manager, nagsimula siyang. Master, kami, sa Gathering Yuan Trade Firm ay nagpapatakbo ng maraming uri ng negosyo, kaya hindi sapat ang 3 tindahan. Hindi mo ba kayang mag-accommodate ng 1 o 2? Sinulyapan ng manager ang space ring sa mesa, pagkatapos ay dahan-daang umiling. Patawarin mo ako, ang gobernador ay nagpasa ng malinaw na utos, sinusunod ko lang sila. Wala na ba talagang ibang paraan? Medyo nag-aatubili si Li Jingyuan. Umiling ang manager ng walang ibang salita. Isang ideya ang biglang pumasok kay Li Jingyuan noon at mabilis siyang ngumiti. 3 tindahan noon. Pinili niya ang pinakamagagandang 3 tindahan mula sa dati niyang pinili pagkatapos ay sabik na itinanong. Magkano ang kabuuang halaga para mabili ang 3 tindahang ito? Sumagot ang manager. Ang mga tindahan sa Star City ay popahan lamang, hindi binibenta. Kumunat ang noo ni Li Jingyuan. Ganito ang kaso sa lahat ng tindahan. Walang mga pagbubukod. Nag-click ang dila ni Li Jingyuan. Karaniwan para sa mga pangunahing Star Cities na magreserba ng kanilang magagandang lokasyon, ngunit palaging may ilan na maaaring bilhin at ibenta. Hindi niya akalain na wala sa mga tindahan sa Void Star City ang ibinebenta. Dahil ayaw ng pag-usapan pa ang bagay na ito, sumagot si Li Jingyuan. Pagkatapos ay uupahan ko ang 3 tindahang ito. Sumagot ang manager. May mga opsyon ng 10 taon na pag-upa at 10 taon na pag-upa. Ang mga presyo ay magkakaiba din. Alin ang gusto mo? Kumunat ang mga sulok ng noo ni Li Jingyuan. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumabas si Li Jingyuan sa Governor's Mansion na medyo pagod. Nakapunta na siya sa maraming Star Cities at nakipag-usap sa mga taong namamahala ng mga ari-arian ng maraming beses, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng Star City na may mga patakaran tulad ng ginawa ng Void Star City. Nakapoposisyon na sila sa ganoong paraan bago pa man magtipon ang populasyon ng Void Star City. Nakakairita. Bukod dito, ang pagrente ng mga tindahan dito ay talagang hindi mura, halos 20% na mas mahal kaysa sa kanyang orihinal na mga pagtatantya. Kung ito ay isang ordinaryong Star City, hindi siya papayag na magmayabang, ngunit siya ay napaka-optimistiko tungkol sa hinaharap na potensyal ng Void Star City kaya pumayag siya sa mga kondisyon at pumirma sa kasunduan sa manager. Siya ay orihinal na nagplano na magrente ng higit pang mga tindahan sa pamamagitan ng mga kamay ng kanyang mga subordinate, ngunit sa sandaling ito ay sumuko siya sa ideyang ito. Medyo mahal ang presyo ng rental ng mga tindahan ng Void Star City. Bagamat siya ay optimistiko tungkol sa mga prospect ng pag-unlad dito, nagpa siyang kumilos ng mas maingat. Hindi magiging malaking kawalan ang gumamit ng 3 tindahan upang subukan muna ang tubig. At least, iyon ang una niyang plano. Gayunpaman, pagkaraan lamang ng 2 araw, labis niyang pinagsisihan ang kanyang pag-iingat. Iyon ay dahil, pagkatapos lamang ng ilang araw, ang bilang ng mga cultivator na bumuhos sa Void Star City ay walang kaunting agos. Mula sa malayo, nakikita niya ang ilang mahabang linya ng mga artifact ng flight type na nakapila sa Void Dock, naghihintay lamang na makapasok sa Star City. Puno ng mga bisita ang kalye sa harap ng Governor's Mansion, at may nakita pa siyang ilang pamilyar na mukha doon, na lahat ay mga manager ng ibang mga kumpanya sa kalakalan. Hindi na kailangang sabihin, nandoon sila para umarkila ng mga tindahan. Nagpasya si Li Jingyuan na umarkila ng higit pang mga tindahan sa pamamagitan ng kanyang mga nasasakupan, at pumasok sa Governor's Mansion. Sa kasamaang palad, nalaman niya na ang lahat ng mga tindahan na may magagandang lokasyon na kanyang napapansin noon ay naupahan na. Nagsisimula ng maging masigla ang Star City. Mula nang dumating ang Gathering Yuan Trade Firm, libo-libong mga cultivator ang dumaloy mula sa lahat ng direksyon, at sa paglipas ng panahon, ang mga numero ay patuloy na mabilis na tumaas. Pagkalipas lamang ng ilang araw, ang bilang ng mga tao na dumadaan sa Void Dock araw-araw ay lumampas sa 3,000, at ang mga bilang ay mabilis na tumataas. Ang pantalan ay sobrang siksikan na si Jin Yuan lang ay nagsisimula ng ma-overwhelm. Wala siyang choice kundi humingi ng karagdagang suporta.
Si Yuhi ay nagulat kaagad kay Yang Kai pagkatapos matanggap ang balita, at natural na hindi siya tumanggi, ipinadala siya upang personal na magdala ng higit pang mga disipulo sa pantalan upang mapanatili ang kaayusan. Sa pagdating ng 6th grade Heaven Opening Realm Master at isang malaking bilang ng mga disipulo sa Voidland, bahagyang bumuti ang sitwasyon sa pantalan. Pagkalipas ng ilang araw, habang iniuulat ang sitwasyon sa Star City kay Yang Kai, si Bayan Yuching ay nasa sabik pagdating sa usapin ng bilang ng mga cultivator sa Star City. Sect Master, ang bilang ng mga cultivator na nakapasa, sa pamamagitan ng pantalan ngayon lamang ay lumampas na sa 5,300. Bahagyang tumango si Yang Kai habang humihigop siya sa kanyang tasa ng tsaa. Bagamat inaasahan ang sitwasyong ito, gamaan ang pakiramdam niya sa balita ng kasalukuyang pag-unlad. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na na-auction noon ay hindi nasayang. Sa paglitaw ng Spirit Pill na ito, at sa huling pangungusap na sinabi ni Luzu sa pagtatapos ng auction, hindi na kailangan para sa Voidland na sadyang i-promote ang Star City, dahil natural na ikakalat ng iba ang balita para sa kanila. Sa sandaling kumalat ang balita, hindi mabilang na mga tao ang maaakit. Ano naman ang Star City? Ilang tao na ba ngayon? Tanong muli ni Yang Kai. Humigit kumulang 80,000. Ang ating Star City ay kayang tumanggap ng hanggang 1,000,000 tao. Sa bilis na ito, natatakot ako na masikip ito sa loob ng ilang buwan. Itinuro ni Yang Kai. Kailangan ni Momei na dagdagan ang bilang ng mga patrol at ang bilang ng mga tagapagpatupad ng batas sa Star City upang maiwasan ang mga kaguluhan na maaaring makasira sa ating reputasyon. Siguraduhin niyang naiintindihan niya na hindi kukonsintihin ang mga nangangahas na magdulot ng problema sa Star City. Ngumiti si Bayan Yuching. Naaresto na ni Protector Mo ang ilang tao nitong mga nakaraang araw, na lahat ay ipinadala sa piitan. Tumangala si Yang Kai sa direksyon ng Star City, saglit na nag-iisip. Dapat sa oras na ito nagsimula ang auction, tama ba? Tumango si Bayan Yuching. Oo, nagsimula ang auction humigit kumulang 1 oras na ang nakalipas, at malapit nang matapos. Sino ang nag-host sa oras na ito? Si Manager Yun mismo. Bahagyang tumango si Yang Kai. Sa huling pagkakataon, wala siyang pagpipilian kundi hayaan si Luzo na gawin ang gawain. Gayunpaman, ngayon na ang auction house ay nasa ilalim ng pamamahala ni Yun Xinghua, at dahil siya ay isang mas palakaibigan na individual, si Yun Xinghua ay isang mas angkop na kandidato para mag-host ng auction. Habang nag-uusap sila, biglang binago ni Bayan Yuching ang kanyang ekspresyon, kumuha ng isang communication bead, at ibinuhos ang kanyang divine sense dito. Pagkaraan ng ilang sandali, masaya siyang nagulat. Sect Master, may magandang balita. Halos may buga ni Yang Kai ang kanyang tsaa habang nanlaki ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin, humajejek si Bayan Yuching. Matagumpay na natapos ang auction. Ang finale item, ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ay naibenta sa halagang 3.5 milyong Heaven Opening Pills, at ang kabuoang kita kasama ang iba pang mga na-auction na item ay umabot sa halos 8 milyong Heaven Opening Pills. Halos mabulunan si Yang Kai. Ang tatlo. 5 milyong Heaven Opening Pills ay malayo sa tunay na halaga ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Kahit 10 milyon ay hindi sapat para sa halaga nito. Ang dahilan ng presyo sa pagkakataong ito ay dahil hindi pa rin lubusang handa ang mga cultivator dito. Ang presyo ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay tiyak na tataas muli sa susunod na auction, at sa oras na iyon, ang sitwasyon sa Star City ay magsisimulang maging matatag. Hanggat mahusay na pinamamahalaan ng Voidland ang Star City, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan ng paglilinang para sa mga disipulo nito sa hinaharap. Pagkatapos malutas ang isyu sa mga mapagkukunan para sa Voidland, ang susunod na isyu ay ang sariling mga pangangailangan ng mapagkukunan ni Yang Kai. Isang 7th grade Yin Element Treasure. Hindi niya alam kung saan siya magsisimulang maghanap ng isa, na nagbigay kay Yang Kai ng bahagyang sakit ng ulo. Ang shopkeeper Jin at ang shopkeeper Tong ay lumabas ng Void Auction House nang walang pag-iisip. Sila ay lumahok sa auction na ito pangunahin para sa mga layunin ng pananaliksik at nasaksihan ang kasikatan ng huling Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Kung ikukumpara sa unang auction 3 buwan na ang nakalipas, ang auction sa pagkakataong ito ay mailalarawan lamang bilang brutal. Nang lumitaw ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa entablado, ang mga tinig na sumisigaw ng mga bid ay patuloy na nagsasapawan sa isa't isa, at ang presyo ay tumaas ng napakabilis na nagdulot sa kanilang dalawa ng lubos na pagkagulat. Brother Jin, talagang nakakuha tayo ng napakalaking kasunduan. Mataimtim na nagsalita ang kasunduan Tong.
Kung hindi dahil sa isang pagkakataon, paano sila makakakuha ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa halagang 140,000 Heaven Opening Pills lang? Ang parehong Spirit Pill ay naibenta ngayon para sa 3.5 milyong Heaven Opening Pills, na 12-dosenang beses ang presyong binayaran nila. Sa puntong ito, hindi na nila pinagdudahan ang pagiging tunay ng Spirit Pill. Kahit na hindi nila ito makilala, hindi kaya ng lahat ng iba pang ito. Bukod pa riyan, ang Voidland ay hindi kailanman gagawa ng anumang bagay upang isabotahe ang kanilang reputasyon sa kritikal na sandaling ito. Ang kailangan nating gawin ngayon ay humanap ng taong pagbibentahan ng Spirit Pill sa lalong madaling panahon. Ang Void Star City ay nagiging mas at mas sikat, at ang aming mga tindahan ay nangangailangan ng mga pondo upang gumana. Sumagot ang shopkeeper Jin. Brother Tong, para sabihin sa iyo ang totoo, may nakipag-ugnayan sa akin ng pribado kahapon, nag-aalok ng 1 milyong Heaven Opening Pills para bilhin ang ating Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, 1 milyon. Nanlaki ang mga mata ng shopkeeper Tong nang pamitik siya. Maaari rin naman na ninanakawan niya tayo. Kung hindi siya lumahok sa auction ngayon, sapat na ang 1 milyon para mapabilib siya, ngunit pagkatapos na masaksihan ang mahusay na pakikibaka para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, malinaw na hindi sapat ang 1 milyon para pasiglahin siya. Humalaklak ang shopkeeper Jin. Natural akong tumanggi, kahit na sa tingin ko ay mas maraming tao ang makikipag-ugnayan sa amin sa mga susunod na araw. Hindi tayo dapat lumayo sa isa't isa, para makapag-usap tayo kung may magandang pagkakataon. Marshall Pick, Kabanata 4347. Mga bisita mula sa Great Moon Province. Araw-araw, dumagsa ang malaking bilang ng mga cultivator sa Star City, at wala pang isang buwan matapos ang ikalawang auction, umabot na sa 200,000 ang bilang ng mga cultivator na naninirahan sa Star City ayon sa estatistika ng Governor's Mansion. Ang nasabing bilang ay lumampas na sa limitasyon ng nakaraang Void Star City. Kung hindi pa pinalawak ni Yang Kai ang laki ng Star City ng maaga, ito ay magiging lubhang masikip. Kung mas maraming tao, mas maraming problema ang mangyayari. May mga taong nag-aaway at nanggugulo araw-araw. Marami na ring inaresto ang Star City Law Enforcement Team, na nagpabalik sa Star City sa katatagan. Ang mga shopkeeper na tumakas noon ay sumugod din at nagtipon sa harap ng Governor's Mansion para magprotesta na maibalik ang kanilang tindahan. Hindi sila pinansin ng Voidland, ngunit nang maglaon ay walang pagpipilian kundi ipadala sila sa piitan pagkatapos nilang baliwalain ang mga babala na huwag magdulot ng kaguluhan sa publiko. Humigit kumulang 1/4 ng lahat ng mga tindahan sa Star City ay naupahan, at ang tubo mula sa upa lamang ay napakalaking bilang. Ang mga mangangalakal mula sa malapit at malayo ay dumating upang umupa ng mga tindahan. Ito ay higit na nagtulak sa katanyagan ng Star City. Ang Void Star City ay hindi na isang desolated backwater, at ang isa ay maaaring bumili ng anumang mga kalakal na kanilang hinahanap at maaaring magbenta ng anumang bagay na gusto nilang ibenta. Lahat ay nasa landas. Hanggat maaari nilang mapanatili ang bilis na ito sa loob ng 1 taon at kalahati, ang Star City ay maaaring ganap na maging matatag at bumuo ng isang malusog na sirkulasyon. Sa panahong iyon, hindi na kailangang mag-alala pa. Ang lahat ay naghihintay sa pagsisimula ng ikatlong auction. Pupunta si Bayan Yuching kada kalahating buwan upang iulat ang sitwasyon ng Star City kay Yang Kai sa kanyang tirahan na palasyo, at ngayon ay walang pagbubukod. Sect Master, ayon sa obserbasyon ng subordinate na ito, ang mga tao mula sa Cave Heavens at Paradises ay nakarating na sa Star City, ngunit itinago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Imposibleng matukoy kung saang Cave Heaven o Paradise sila galing. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Napakahalaga ng usapin tungkol sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, natural lang sa kanila na magpadala ng mga tao para mag-imbestiga. Kung gayon ang Sect Master, dapat ba tayong makipag-ugnayan sa kanila? Umiling si Yang Kai. Huwag mo na lang silang pansinin. Dahil itinago nila ang kanilang mga pagkakakilanlan, halatang ayaw nilang ibunyag ang kanilang sarili. Kung talagang gusto nila ang isang bagay, natural na lalapit sila sa atin. Isang pares ba ng Star City shopkeepers ang bumili ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa unang auction para sa 140,000 Heaven Opening Pills? Nakangiting sumagot si Bayan Yuching. Tama ang Sect Master. Parehong orihinal na namamahala ng maliliit na tindahan sina Shopkeeper Jin at Shopkeeper Tong, ngunit walang pagpipilian kundi manatili dahil nag-aatubili silang iwanan ang kanilang ari-arian, na nagpapahintulot sa kanila na kunin ang isang mahusay na bargain sa halip. Magpadala ka ng isang tao para protektahan sila. Mag-ingat kung may makikipag-ugnayan sa kanila at gustong bumili ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bayan Yuching. Ang ibig sabihin ba ng Sectmaster ay? Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Walang masama sa paghahanda. Naunawaan ni Bayan Yuching at Yumoko. Magtiwala ka, Sectmaster. Nangako si Elder Lu sa kanila noon na kung kailangan nila ng tulong sa pagbebenta ng Spirit Pill, maaari nilang ipaalam sa Voidland, at tayo ay magsisilbing tagapamagitan. Wala silang background o bakang, kaya kung gusto talaga nilang ibenta ang Spirit Pill, talagang hihingi sila ng tulong sa Voidland. Mabuti yan. Bilang karagdagan, tahimik na ipakalat ang balita na kailangan ko ng high-grade yin element treasure. Oo, yumuko si Bayan Yuching. Kung walang ibang utos ang Sectmaster, Atres na ang subordinate na ito. Pumunta ka. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Magalang na umatras si Bayan Yuching, ngunit tumalikod kaagad pagkaalis niya. Tumingin sa kanya si Yang Kai. May iba pa ba? Iniulat ni Bayan Yuching. Sectmaster, nakatanggap lang ako ng balita na ang ilan sa iyong mga kaibigan ay pumunta sa Voidland at gustong bumisita sa iyo. Mga kaibigan. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Sino? Sinabi sa akin na sila ay mula sa Great Moon Province, ngunit hindi ko alam kung sino sila. Great Moon Province. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai, biglang nagkaroon ng ideya kung sino sila, kaya agad siyang tumawag. Papasukin sila. Oo. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Kai ay nakatayo sa labas ng kanyang palasyo na may ngiti sa kanyang mukha, pinapanood ang isang grupo ng mga tao na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Nang makalapit na sila ay umabant siya ng ilang hakbang para salubungin sila. Personal na pinamumunuan ni Bayan Yuching, ang grupo ay dumaong hindi kalayuan sa harap ni Yang Kai. Ang pinuno ng grupo ay isang matipunong lalaki, may kasamang magandang babae. Pareho silang third grade Heaven Opening Realm Masters. Sila ay sina Wei Kei at Tao Rongfang mula sa Great Moon Province, na nakilala ni Yang Kai ilang taon na ang nakakaraan. Sa likod nila ay nakatayo ang dalawang lalaki at dalawang babae. Lahat silang anim ay pamilyar na mukha, at maraming alaala ang sumagi sa isipan ni Yang Kai habang ang kanyang mga mata ay dumampi sa kanila. Gayunpaman, lahat sila ay tila napaka-reserved. Ang Great Moon Province ay isang third-class Great Force lamang, at ang pinuno nito ay isang third-grade Heaven Opening Realm Master lamang. Taglay na ngayon ng Voidland ang kapaligiran ng isang top-tier na second-class Great Force, na may maraming mid-grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi maiiwasang ma-stress sila sa pagpunta rito. Nakita ng mga bisita si Yang Kai, na lumabas upang batiin sila, at ang matandang lalaki at isa sa mga babae ay natuwa, na binilisan ng kaunti ang kanilang lakad, ngunit tila may naalala sila ilang sandali at bahagyang bumagal. Binabati ng Wei Kei ng Great Moon Province ang Sectmaster Yang. Isang hakbang pasulong si Wei Kei, kinuyam ang kanyang kamao at sumigaw. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay upang hawakan siya at nakangiting sinabi. Senior Wei, magandang makita kang muli. Napangiti si Wei Kei sa salitang senior, at napahinga ng husto ang kanyang naninigas na katawan. Nilinggan muli ni Yang Kai si Tao Rongfang, marahang tumango. Senior Tao, si Tao Rongfang ay matikas na yumuko. Sectmaster Yang. Pagkatapos ay tumingin si Yang Kai sa dalawang lalaki at dalawang babae sa likod nila na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Si Old Fang din, ay nakangiti, ngunit ang kanyang ngiti ay medyo matigas. Si Meng Hong naman, na nakatayo sa tabi niya, ay mukhang kalmado. Si Meng Hong ay kasama ni Yang Kai ng mahigit 10 taon sa Great Cosmological Realm, at nagkaroon ng malapit na pakikipagkaibigan sa kanya. Sa makatuwid, kahit na si Yang Kai ay may-ari na ngayon ng isang maunlad na dakilang puwersa, na may makapangyarihang mga nasasakupan, si Meng Hong ay hindi nakakaramdam ng labis na presyon. Sa likod ng dalawa ay sina Dieu at Asan. Sa sandaling ito, si Dieu ay nakatingin kay Yang Kai na may komplikadong ekspresyon. Hindi niya maiwasang maalala ang mga araw na magkasama silang lahat sa Seven Openings Land. Noong ang mismong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay Seven Openings Land pa, namuhay sila ng walang pag-asa para sa hinaharap, nag-aaksaya ng kanilang oras at mga mapagkukunan para sa mga walang kwentang third-grade resources. Kahit na bilang isang manggagawa lamang, gayunpaman, si Yang Kai ay nakahanap ng paraan upang umunlad, at ngayon, pagkatapos ng mga taon ng paghihiwalay, siya ang may-ari ng lupaing ito. Tunay na totoo na ang mga taong may kakayahan ay nakakamit ng higit pa sa kaya ng mga ordinaryong tao. Nakangiti si Old Fang, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bago pumunta rito, nag-isip siya kung ano ang sasabihin kay Yang Kai kapag nagkita sila, ngunit talagang natakot siya sa kasaganaan ng Star City at sa lakas ng Voidland nang dumating siya.
Si Yang Kai ay umabant ng 2 hakbang, at binigyan si Old Fang ng isang masiglang yakap na oso habang si Old Fang ay patuloy na nakatingin sa kanya na natataranta, binigyan siya ng napakalaking tapik sa likod. Maraming taon na kitang hindi nakita, Old Fang, ikaw ay mukhang mas matanda kaysa dati. Ang naninigas na katawan ni Old Fang ay agad na kumaibot at napasigaw siya ng galit. Kalokohan, sa kabila ng edad nitong Old Master, siya ay kasing lakas pa rin ng dragon at mabangis na parang tigre, paano ako tumatanda? Dahil sa mainit na pagtanggap ni Yang Kai, nakalimutan niya ang kanyang kahihiyan at pagkabalisa. Ngumiti siya at umiling. Ikaw na brat. Binitawan siya ni Yang Kai, bumaling kay Dieu at asan ng bukas ang mga braso. Kayong dalawa, sa kabilang banda, mas lalo kayong gumanda. Namula si Dieu at umiwas ng tingin, nakatingin kay Yang Kai. Nais ni Asan na samandal at tanggapin ang yakap, ngunit dali-dali siyang hinawakan ni Dieu at siniko. Sinisikap kanyang samantalahin, tanga ka. Biglang natauhan si Asan, pagkatapos ay hinarap si Yang Kai habang sumisigaw. Narito ang aking master, mag-ingat ka kung hindi kanya bugbugin. Sa gilid, tuyong tumawa si Tao Rongfang. Dahil iba na ngayon ang pagkakakilanlan ni Yang Kai at isa lamang siyang 3rd grade Heaven Opening Realm Master, paano siya maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa kanya sa Voidland? Kung talagang pinagsamantalahan ang kanyang disipolo, ang magagawa niya ay magpanggap na hindi ito nakikita. Yakap lang naman, wala namang mawawala sayo. Nagreklamo si Yang Kai. Tingnan mo kung gaano kabukas palad si Old Fang. Ba, dumura si Dieu. Matanda na siya, paano siya magiging katulad natin? Biglang nagalit si Old Fang. Sino ang matandang lalaki? Maingay na nag-away ang grupo, at biglang naging maayos ang kapaligiran. Ang dating paggalang at pag-iingat ay mas matagal. Nagpalitan ng tingin sina Wei Kei at Tao Rongfang, nagpapasalamat na sinadya ni Yang Kai na nabasag ang yelo sa pagitan nila. Mukhang hindi naman nagkamali ang biyahe nila rito. Kahit na ngayon ay may mataas na posisyon si Yang Kai, hindi niya kailanman hinamak ang mga ito dahil sa kanilang kahinaan, at lahat ng mga nakaraang alalahanin ay nawala. Brother Meng, muling sumaludo si Yang Kai kay Meng Hong. Sumaludo pabalik si Meng Hong. Brother Yang, si Meng Hong ay medyo kaibig-ibig, at isa sa 3 mid-grade world fruits na mayroon si Yang Kai ay ibinigay sa kanya ni Meng Hong. Sa Great Cosmological Realm, si Meng Hong ay nakatanggap ng maraming tulong at proteksyon mula kay Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya at sa iba pang mga disipulo ng Great Moon Province na manatiling hindi nasaktan. Ang mid-grade world fruit ang paraan ni Meng Hong para pasalamatan si Yang Kai. Gayunpaman, isa lamang sa 3 mid-grade world fruits ang natitira. Ang isa sa mga ito ay ibinigay kay Yu He upang tulungan siyang umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm, at isa pa ay ibinigay kay Lu Zhu para sa kanyang pagsulong sa 5th grade Heaven Opening Realm. Malayo ang nilakbay nyo. Sa loob tayo mag-usap. Magiliw silang pinapasok ni Yang Kai, at bumaling upang inutusan si Bayan Yuqing. Maghanda ng handaan. Ngayon, hindi ako uuwi hanggat hindi ako lasing kasama nitong mga matandang kaibigan. Oo, matikas na sumaludo si Bayan Yuqing at umalis kaagad. Pagkaraan ng ilang sandali, sa main hall, malayang dumaloy ang alak at masayang umikot ang mga tasa, na gumagawa para sa isang masiglang kapaligiran sina Yang Kai, Old Fang, Asan, at Dieu. Lahat sila ay mga manggagawa sa 7 Openings Land dati. Malungkot na naalala ng lahat ang mga araw na tila hindi na nila makikita ang liwanag sa dulo ng lagusan. Sinong mag-aakalang makakatakas sila sa 7 Openings Land? Marahil si Yang Kai lang, na nagpaplano ng kanyang pagtakas mula noong unang araw na pumasok siya sa 7 Openings Land. Ang Old Fang at Dieu ay inalipin ng 7 Openings Land sa loob ng daan-daang taon, at kung hindi dahil kay Yang Kai, na siyang nagpagulo sa lahat at sa wakas ay umakay sa kanila upang makatakas, hindi na sana sila magkakaroon ng bagong buhay. Ngunit ngayon, ang dating manggagawa ng lupa ay ang Panginoon ng Voidland, pinuno ng mahigit 300 na Heaven Opening Realm Masters, at maging ang mayari ng isang umuunlad na Star City na kilala sa buong 3,000 mundo. Bagamat si Old Fang at ang iba pa ay walang mga engranding na gawa tulad ng ginawa ni Yang Kai, maganda pa rin sila sa Great Moon Province. Sa pinakakaunti, may pag-asa para sa hinaharap, at ang mga araw ay hindi na kasing dilim tulad ng dati. Marshall Pick, Kabanata 4348. Isang palitan ng mga regalo. Ang boses at tawanan ni Yang Kai, Old Fang, at ng iba pa ay umalangaw sa banquet hall. Palihim na nagkatinginan sina Wei Kei at Tao Rongfang, gumaan ang pakiramdam. Pumunta sila rito sa utos ng pinuno ng Great Moon Province para humingi ng kahilingan. Noong una ay medyo nag-aalala sila kung magiging maayos ba ito,
ngunit ngayon ay tila nababalisa silang dalawa. Malinaw na si Yang Kai ay isang taong nagpahalaga sa mga lumang pagkakaibigan. Sa kasong ito, ang usapin tungkol sa kahilingan ng Great Moon Province ay hindi dapat maging mahirap. Gayunpaman, ito ay hindi isang magandang oras upang ilabas ito, kaya maaari lamang silang maghintay para sa isang pagkakataon. Ngunit sino ang mag-aakala na ang may-ari ng Voidland, ang taong Sam Iris sa 100 Sect Alliance at pumatay ng higit sa 10,000 sa isang utos, ang pugutan ng ulo ng isang makapangyarihang 6th Grade Heaven Opening Realm Master, Heavenly Sword Union's Union Master, Kung Fang, magiging napakabait na tao. Dati, ang 100 Sect Alliance ay pinamunuan ng Heavenly Sword Union upang kabkuban ang Voidland ngunit sa halip ay ibinalik ang mga talahanayan sa kanila. Nang makatanggap sila ng ganoong balita, nahirapan silang paniwalaan ang Great Moon Province. Kahit na nalaman nilang sinakop ni Yang Kai ang 7 Openings Land, pinangalanan itong Voidland, at naging bagong may-ari nito, ang 100 Sect Alliance ay kakilakilabot, hindi pa banggitin na mayroon itong ilang second-class great forces tulad ng Heavenly Sword Union sa ito. Matapos kumpirmahin mula sa iba't ibang mga mapagkukunan na ang impormasyon ay totoo, ang Great Moon Province ay lubhang nayanig. Gusto ni Old Fang at ng iba pa na pumunta at magbigay ng tulong. Bagamat limitado ang kanilang lakas, dumaan sila sa buhay o kamatayan kasama si Yang Kai. Noon, nang si Yang Kai ay hinabol ng maraming dakilang puwersa matapos pagnakawan ang bangkay ng Golden Crow at magtago sa First Inn, wala silang ibang pagpipilian kundi sundan si Wei Kei sa Great Moon Province. Nagilty pa rin sila dahil doon. Pakiramdam nila ay tinalikuran na nila si Yang Kai. Natural lang na hindi sila mapalagay nang malaman nilang may problema si Yang Kai. Gayunpaman, naging tanyag ang Voidland sa labanang ito. Nang maglaon, nang maiulat na ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Peel ay lumitaw sa Void Star City, ang pinuno ng Great Moon Province ay sumang-ayon sa kahilingan ni Old Fang at ng iba pa at inutusan sina Wei Kei at Tao Rong Fang na maging kanilang mga escort. Maaaring mukhang ay escort lang nila si Old Fang at ang iba pa sa Voidland, ngunit sa katunayan, may isa pang gawain sina Wei Kei at Tao Rong Fang. Pagkatapos ng 3 round ng inumin, tinanong ni Yang Kai si Old Fang at ang iba pa tungkol sa kanilang cultivation. Lumagok ng alak si Old Fang, pinunasan ang kanyang bibig, at tumawa ng isang sagot. Ang Old Master na ito ay isang matandang lalaki, ayaw ko nang makipaggulo pa. Hindi na masama na makamit ang 3rd Grade Heaven Opening Realm sa hinaharap, ngunit ginamit ni Xiaoyu at ng iba pa ang Tai Soul Cleansing Water na ibinigay mo sa kanila para panasan ang power sa kanilang Dao Seals at nagsimula na silang magtanim muli sa simula. Pagkatapos umalis sa Great Cosmological Realm at sakupin ang 7 Openings Land, ipinadala ni Yang Kai si Meng Hong upang bigyan si Old Fang at ang iba pa ng ilang cultivation resources, kabilang ang Tai Soul Cleansing Water at kumpletong set ng 5th Grade Heaven Opening Resources. Gayunpaman, kailangan ng isang tao ang mahusay na kalooban at matapang na gamitin ang Tai Soul Cleansing Water. Ang Old Fang ay may mababang ambisyon at medyo matanda na. Baka mamatay na lang siya pag sobra niyang ipagsiksikan ang sarili niya. Dahil dito, tinanggap na lang niya ang kanyang kapalaran. Bagamat ang 3rd Grade Heaven Opening Realm ay isang mas mababang panimulang punto, hanggat ang isa ay nagsusumikap sa paglipas ng panahon, mayroon pa rin silang pag-asa na umabant sa 5th Grade Heaven Opening Realm, magtatagal lang ito ng kaunti. Gayunpaman, sa kombinasyon ng halimbawa at karanasan ni Meng Hong at sa kanilang sariling maingat na pagsasaalang-alang, tila pinili ni Dao at Asan na gamitin ang Tai Soul Cleansing Water upang linisin ang kanilang mga Dao Seal, at muling simulan ang kanilang paglilinang. Ngayon silang dalawa ay pinagsasama-sama ang 5th Grade Elements, na may pag-asang direktang makakamit nila ang 5th Grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Ang kanilang panimulang punto ay magiging mas mataas kaysa sa Old Fang, at ang kanilang daan sa unahan ay magiging mas malayo. Sina Wei Kei at Tao Rong Fang ay medyo nag-aalala tungkol sa mga panganib na maaari nilang makaharap habang sumusulong sa Heaven Opening Realm sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, bagamat pareho ang kanilang mga kakayahan, ang pag-condense ng 5th grade powers ay medyo delikado pa rin. Dahil si Yang Kai ay isang taong lubos na nagpahalaga sa mga lumang pagkakaibigan, ngunit hindi niya ito papansinin. Ngayong na-auction na ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Peel dito sa Voidland, hindi dapat maging problema ang kumuha ng dalawa para tumulong sa kanilang pagsulong. Lumingon si Yang Kai kay Dao at Asan at bagamat hindi niya alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng dalawa, naisip niya na hindi malayong mangyari ang nangyari kay Meng Hong nang kumuha siya ng Tai Soul Cleansing Water dati. Matapos mag-isip ng ilang sandali, lumingon si Yang Kai para tawagan si Wei Kei. Senior Wei,
Ang junior na ito ay may kahilingan na iniisip niya kung papayag si senior. Si Wei Kei ay nagmamadaling umupo ng tuwid at matigas na sumagot. Sectmaster Yang, mangyaring malayang magsalita. Ako, si Wei Kei, ay hinding-hindi tatanggi hanggat kaya ko. Ang tanging dahilan kung bakit tinawag siyang senior ni Yang Kai ay dahil sa pakikipagkaibigan niya kay Old Fang at sa iba pa, kaya hindi nang ahas si Wei Kei na magpakita ng bahid ng pagmamataas. Ang gwapong binata sa harap niya ay may kakayahang pumatay ng mahigit 10,000 cultivator. Siya ang naglipol sa 100 Sect Alliance sa isang utos at siya ang personal na pumutol sa ulo ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Alam ni Wei Kei na ang kanyang sariling Great Moon Province ay hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos ng Heavenly Sword Union. Nagpatuloy si Yang Kai. Tinarget ng mga kaaway ang aming Voidland kamakailan, at ang Star City ay nahaharap sa isang malaking pagbagsak. Ngayong nakamit na namin ang isang mahusay na tagumpay, oras na para pagtuunan ng pansin ang pagtaas ng kasikatan ng aming Star City. Dahil nandito ka na, itong Yang na ito ay umaasa na hindi ka masyadong aalis. Nais kong hilingin kay Senior na ipagpatuloy ang kanyang pananatili sa Star City. Maaari akong maglaan ng ilang mga tindahan sa Great Moon Province. Kahit anong negosyo ang gawin ng Great Moon Province, malaki ang maitutulong nito sa akin. Napabuntong hininga si Wei Kei at mabilis na tumayo, namumula ang kanyang mukha. Sectmaster Yang, ito ay. Ang misyon na ibinigay sa kanya at kay Tao Rongfang ng kanilang pinuno ay upang makakuha ng isang tindahan sa Void Star City, isang tindahan. Ang Great Moon Province ay hindi isang napakahusay o ambisyosong sekta, habang ang katanyagan ng Void Star City ay tumataas sa isang kamanghamanghang bilis. Kung ang isang tao ay maaaring magkaroon ng kahit isang stall dito at magpatakbo ng ilang maliliit na negosyo, ito ay maaaring maging isang malaking tulong upang mapanatili ang kanyang kabuhayan at mapanatili ang mga pangangailangan sa paglilinang ng kanyang mga alagad. Pinag-iisipan pa rin ni Wei Kei kung paano iharap ang isyong ito kay Yang Kai, kaya hindi niya naisip na si Yang Kai ang magkukusa para banggitin ito. Sa totoo lang, ano ang magagawa nila para matulungan ang Voidland? Binibigkas lang ito ni Yang Kai para bigyan sila Dumaan sila sa Star City bago makarating dito, at halatang umaapaw sa sigla habang ayos na ayos ang lahat ng mga tindahan. Bakit kailangan ng Voidland ang isang maliit na Great Moon Province para tumulong? Matagal nang nakita ni Yang Kai ang kanilang balak na pumunta rito. Si Wei Kei ay napahiya na ngayon. Napangiti si Yang Kai. O sa tingin ba ni Senior Wei na ang Void Star City ay nahaharap sa isang malungkot na hinaharap? Kung ganoon, hindi ko na ipipilit. Iyan ay ganap na hindi totoo, Sectmaster Yang. Mabilis na ikinawit ni Wei Kei ang kanyang mga braso habang nagmamadaling sinabi. Ang manatili sa Void Star City ay talagang gusto ng Great Moon Province, at kung ganoon nga, gusto kong pasalamatan si Sectmaster Yang para sa kanyang malalim na kabaitan. Sa kanya kinuyam ang kanyang kamao ng mataimtim. Tumanggo si Yang Kai at lumingon kay Bayan Yuching, na nakaupo sa tabi niya. Bumalik ka sa Governor's Mansion para magayos. Hayaan ang manager na mamahala sa mga tindahan ng Star City para magreserba ng 5 premium na tindahan sa ilalim ng pangalan ng Great Moon Province. Bahagyang nagulat si Bayan Yuching, ngunit mabilis na sumagot. Oo, siguradong Sectmaster, titignan ko kaagad. Ang pagpapareserba ng mga tindahan sa ilalim ng pangalan ng Great Moon Province ay nangangahulugan na ang pagmamayari mismo ay ililipat sa kanila, hindi inuupahan. Sa madaling salita, ang 5 tindahang ito ay magiging exclusive sa Great Moon Province sa hinaharap, at hindi na magiging Voidland. Malinaw na naunawaan ni Wei Kei ang kahulugan nito, at hindi sinasadyang bumulalas. Sectmaster Yang, paano namin tatanggapin ang gayong pagkabukas palad? Masyadong marami ang 5 para sa Great Moon Province, sapat na ang isa. Ang Great Moon Province ay isa lamang third-class Great Force, kaya hindi pagmamalabos na hindi nila alam kung ano ang gagawin sa 5 tindahan. Katulad nga ng sinabi ni Wei Kei, marami ang isang tindahan. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. Huwag ka nang magsalita, Senior Wei. Ipagkakatiwala sa iyo ang 5 tindahang ito, kung pipiliin man ng Great Moon Province na makipagnegosyo sa kanila o popahan sila, ikaw ang magpapasya. Si Old Fang at ang iba pa ay mahal kong mga kaibigan, at kami ni Brother Meng ay humarap sa maraming buhay at kamatayang kapigatian ng magkasama sa Great Cosmological Realm. Higit pa riyan, niregaluhan pa ako ni Brother Meng ng isang hindi kapanipaniwalang mahalagang kayamanan. Ang walang kwentang 5 tindahan na ito ay walang halaga kumpara sa mga ganoong bagay. Paano tatanggi si Wei Kei pagkatapos ng sinabi ni Yang Kai? Nang walang ibang pagpipilian,
kinuyam niya ang kanyang mga kamao at yumuko ng malalim. Maraming salamat, Sectmaster Yang. Gayunpaman, medyo naguguluhan pa rin siya. Ano ang ibinigay ni Meng Hong kay Yang Kai na maaaring tawaging hindi kapani-paniwalang mahalagang kayamanan? Tuldok. Gayunpaman, hindi pa ngayon ang tamang oras para magtanong, kaya pinipigilan lang niya ang kanyang pag-usisa. Hindi lamang sinusubukan ni Yang Kai na maging magalang. Pagkatapos ng lahat, paano may kukumpara ang 5 tindahan lamang sa isang mid-grade world fruit? Hindi banggitin ang 5, kahit 50 tindahan ay mamumutla pa rin kung ikukumpara. Iyon ay isang kayamanan na maaaring makatulong sa isang mid-grade Heaven Opening Realm Master na direktang sumulong sa pamamagitan ng isang buong grado, at madaragdagan pa ang kanilang habang buhay na limitasyon ng isang grado. Ang gayong kayamanan ay magiging lubhang interesado sa high-grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi sa nag-aatubili si Yang Kai na magbigay ng mas maraming tindahan sa Great Moon Province, ngunit alam din niya ang mga limitasyon ng Great Moon Province. Walang silbi na bigyan sila ng mas maraming tindahan at maakit lamang ang kasakiman ng iba, na nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Nang matapos ang piging, umalis ang mga miyembro ng Great Moon Province, kasama sila ni Bayan Yuching na personal na inakay sila sa Governor's Mansion sa Star City upang piliin ang mga lokasyon ng kanilang 5 bagong tindahan. Ang balita na ang may-ari ng Voidland ay nangangailangan ng isang high-grade yin element treasure ng tahimik na kumalat. Inaasahan ni Yang Kai na may lihim na lalapit sa kanya upang makipagkalakalan, ngunit walang lumapit kahit na naghintay ng mahabang panahon, bagamat may ilang tao ang dumating upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga lugar kung saan maaaring makakita siya ng mga kayamanan ng high-grade yin element. Nagpadala si Yang Kai ng mga subordinate upang magtanong tungkol sa kredibilidad ng impormasyong ito, ngunit ang mga resulta ay nakakadismaya. Karamihan sa mga tao ay gumawa lamang ng mga mapanlinlang na ulat sa pag-asang makakuha ng ilang mga benepisyo, habang ang mga nagbigay ng mga lehitimong posibilidad ay ginawa lamang ito para sa mga lugar na hindi makumpirma o makalapit man lang ng Voidland, kaya naiwan ang usapin. Napabuntong hininga si Yang Kai, tila ang mga kayamanan ng high-grade yin element ay naa-access lamang ng Cave Heavens at Paradises. Sa paglipas ng panahon, umabot sa 500,000 ang bilang ng mga taong naninirahan sa Star City. Ang nasabing sukat ay nalampasan na ang mga limitasyon ng isang second-class Star City at ito ay patuloy na nagiging isang first-class. Sa bisperas ng ikatlong auction, bumisita ang isa pang matandang kaibigan. Matapos matanggap ang ulat mula kay Bayan Yuching, inutusan siya ni Yang Kai na ipakita. Sa reception hall, ngumiti si Yang Kai habang pinapanood niya ang isang napakagandang beauty sachet. Senior sister ko, nakangiti si Kuhua siyang nang nakakaakit, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matinding alindog. Habang bahagyang kumikislap ang kanyang mga pilikmata, matamis niyang tinanong. Junior brother Yang, naiisip mo ba ako? Si Bayan Yuching, na nagdala sa kanya, ay sumulyap kay Kuhua siyang na may kakaibang ekspresyon, ngunit mabilis na ibinaba muli ang kanyang mga mata. Si Yang Kai na kalahating nabulunan, ang kalahati ay natawa, iniisip sa sarili. Ang engkantang ito ay hindi pa rin sinasala sa kanyang mga salita. Asar na sana siya bilang ganti nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nakataas ang kilay niyang tinanong. Naka-advance na ba si senior sister sa Heaven Opening Realm? Sa sandaling ito, isang World Force aura ang namamalagi sa paligid ng Kuhua siyang, ngunit tila siya ay nakalusot lamang kaya ang kanyang kultibasyon ay hindi pa ganap na nagpapatatag, kaya hindi niya nagawang bawiin ang kanyang aura ng malaya.